gaano ka man ka-worry, gaano ka man kalungkot, the moment na dugtungan, lalong-lalo na ng Diyos, ng but, pero, o ngunit, ang buhay mo, sasaya ka, magiging kalmado ka ora mismo. Kasi, yung but, pero, o ngunit ng Diyos sa Bible, it connotes, it suggests a sudden shift of situation. From human helplessness, immediately shifting to God's help, to God's grace. From a situation of defeat, despair, to one of hope and victory through God's intervention. Yan ang sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon. Kaya walang dahilan upang ang mga problema na ating nararanasan ngayon ay hindi dugtungan ng but, ngunit o pero ng Panginoon. Like, or something like, nalugi ka, but, pero, ngunit, makababawi ka. Nagkasakit ka, but, ngunit, pero, gagaling ka. Ay tutulong sa'yo, makakaya mo. Niloko ka, nilapastakan ka, but, God, pero, may mas ibibigay ang Diyos na karapat-dapat sa pag-ibig mo. Nagkasala ka, but, ngunit, pero, makababawi ka, patatawarin ka. Namatayan ka, but God, pero, makakayanan mo. Tandaan po natin, na ang buhay natin, sabi nga po ni Apostol San Pablo sa 2 Corinthians 3, 2-3, ay epistle of God. Letters of God. Ang buhay natin ay parang mga liham ng Diyos sa sambayanan, sa ating kapwa-tao, na para bang sinasabi ni San Pablo, dapat ang ating buhay, kapag nakita nila, kapag nabasa nila, they will glorify God. May inspire sila. May inspire ang makababasa. Makaka-inspire ito ng makakaalam sa buhay mo. Isipin po ninyo, paano ma-inspire ang mga taong babasa ng ating buhay kung hindi durugtungan ng but, pero o ngunit ng Diyos ang mga problemang matitindi na ating maranasan? Sige nga. Lalo tayo sumusunod sa Kanya. Ano yun? Malalaman, mababasa ng kapwa natin, ng ating buhay, sasabihin, napakabuti ng taong ito. Pero, ba't gano'n? Namatay ng malungkot. Namatay ng walang nangyayaring maganda sa kanyang buhay. Namatay ng hindi napunta sa magandang bagay ang kanyang buhay. Bakit ito namatay nang hindi man lang napaparusahan ang mga umapi sa Kanya? Kapatid, hindi magkakaganon ang buhay ng sumusunod kay Jesus. Basahin niyo ang Biblia. Walang sino mang kahit single na karakter sa Biblia na sumunod sa Diyos, sumunod kay Jesus, ang nagsisi sa pagsunod sa Kanya. Ang hindi ka ma-inspire ang buhay mo kapag nabasa mo ang buhay nila. Natatandaan ko nung kami mga bata pang magkakapatid, kapag kami nanonood ng pelikula, tapos yung bida parang argabyado na. Di ba? Minsan, madadala ka sa eksena, ba't naman ganon? Naku, ba't naman ganon? At sabihin ni Mama sa amin, relax, marunong ka pa sa direktor. Relax lang, magiging maganda ang ending niyan. Mga kapatid, ganon din ang buhay ng taong sumusunod sa Diyos. Hindi po pwedeng magwakas ito sa kalungkutan, sa takot, sa kawalan, maging sa kamatayan. Yung ating Ebanghelyong napakinggan, prototype ito, ibig sabihin parang ganito ang mangyayari sa katapusan. Mawawasak ang templo, ang simbahan. Mawawala na ng relihiyon. Okay lang yun. Bakit? Ano ang kasunod nun? Ang isang tunay na relasyon sa Panginoon. Ano ang kasunod ng pagkawasak ng bahay ng Diyos dito sa lupa? E di tayo pupunta sa bahay ng Diyos sa langit. Masisira ang daigdig na ito? Okay. Pero may kasunod yon. God will create new heavens, new earth. Mawawala ang relasyon natin sa isa't isa? Eh, totoo naman yun. Sapagkat sa langit, wala nang pag-aasawa, wala nang mag-ina, wala nang mag-ama. Kaya nakita nyo, hindi magtatapos sa negative or wrong notes ang lahat. Tandaan natin yun.
Lalong-lalo na kung tayo sumusunod sa Panginoon. Baka po nakakalimutan ninyo ang pinakamatinding but, pero, o ngunit ng Diyos sa banal na kasulatan. Sabi ni Jesus, papatayin ako, ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay uli ako. Ano sabi ni San Pablo? If we have died with Him, we will also rise with Him. Hindi lang ito sa kabilang buhay, kahit ngayon, sa ating buhay.